Cancer. Paano kung ngayong gabi, ang regalong matagal mo nang hinihintay ay biglang kumatok sa iyong pintuan? Isang biyayang naantala ng ilang buwan, baka nga ilang taon pa, ay posibleng dumating dahil lang sa isang simpleng ritual. Hindi aksidente ang video na ito. Ginabayan ka rito ng universo sa isang mahalagang dahilan. Dahil ngayon oras mo na. Marami na ang sumubok ng ritual na ito at sa loob lang ng ilang araw. Nakita nila ang mga senyales, dumaloy ang pera, pag-ibig at kapayapaan. Kaya bakit hindi ikaw? Panoorin hanggang dulo. Gawin ang ritual. At buksan ang pintuang sadyang nakalaan para sa iyo. Ito na siguro ang sandaling tunay na magsisimula ang iyong buhay. Naramdaman mo na ba minsan na parang nakalimutan ka na ng universo? Parang nagdasal ka, umasa, naghintay. Pero wala pa ring nagbabago. Cancer, narito ang mensahe para sa iyo. Hindi kailanman ipinagkait ang regalong para sa iyo, naantala lamang ito. Sa mga susunod na minuto, matututuhan mo ang isang banal na ritual na pinaniniwala ang nagbukas ng mga nakabarang biyaya. Lalo na sa mga taong isinilang sa ilalim ng zodiac sign na Cancer. Hindi ito mahika. Ito'y alignment o pag-aayon ng lahat ng bagay. Isang sandaling nagkasundo na ang puso mo, ang iyong enerhiya at ang mga bituin. Napanahon mo na ngayon. At kung pinapanood mo ang video na ito, ibig sabihin ay nakatayo ka na mismo sa bungad ng sandaling iyon. Huminga ng malalim. Dahil kapag ginawa mo ang ritual na ito, isang pintuang matagal nang nakasara ay maaaring tahimik na bumukas. At hayaang dumaloy ang kapayapaan, pera, pag-ibig. O kaya'y ang sagot na matagal mo nang hinihintay. Bakit pinili ngayon ang Cancer? Ito ang susunod na bahagi mula sa hook at intro na nagpapanatili ng emosyonal, puno ng pag-asa, at espiritual na tono na nakaangkop sa kaisipan ng mga Pilipino at sa sensitibo, intuitive na kalikasan ng Cancer. Bakit pinili ngayon ang Cancer? 400 salita. Cancer, sa lahat ng zodiac signs, ikaw ang may pinakamalalim na puso. Mahilig kang magmahal ng buong puso, walang pag-aalinlangan. Nagbibigay ka kahit minsan ay nasasaktan ka. Nagdarasal ka hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa buong pamilya mo. At dahil dito nakikinig na ngayon ang mga langit. Alam mo ba, ang Cancer ay pinamumunuan ng buwan. Ang planeta ng damdamin, intuisyon, at mga nakatagong biyaya. At sa ngayon, nagbabago ang cosmic energy. Dinadala ka nito sa panahon kung saan ang mga lumang dasal ay unti-unting nasasagot. Hindi lang ito astrolohiya. Ito ay espiritual na tamang panahon at ito ay ngayon. May paniniwala ang mga matatandang manggagamot sa Pilipinas. At kahit bumulong sa mga propesya ni Baba Vanga, na ang taong tahimik na umiyak ay tatanggap ng pagbaha ng liwanag. Ngunit kapag hinalikan ng sinag ng buwan ang kanilang sakit, ikaw yan, Cancer. Tahimik na umiyak ang iyong kaluluwa. Nagdusa ka sa gitna ng unos habang nakangiti. At ngayon, muling inaayos ng mga bituin ang landas para gantimpalaan ang iyong tibay. Ang bukas na bintana ng enerhiyang ito ay hindi para sa lahat. Ito ay partikular para sa mga ipinanganak sa ilalim ng Cancer, na nagdala ng mabibigat na pasanin ng walang reklamo. Ito ay espiritual na kabayaran. Isang banal na pagbabayad para sa mga gabing walang tulog. Ang mga tahimik na sakripisyo at ang tiyagang ipinakita mo. Marahil ay nararamdaman mo na ito. Mga panaginip na nagiging malinaw. Muling bumabalik ang mga lumang alaala. Isang biglang pakiramdam na may pagbabago ng paparating. Hindi iyon imahinasyon mo. Iyan ang espiritual na senyales na ang pintuan ay malapit ng mabuksan. Ngunit may isang kondisyon. Kailangang tumugon ka sa enerhiya. Kailangang gawin mo ang hakbang. Kailangang isagawa mo ang ritual. Dahil ang mga biyaya ay hindi basta bumabagsak. Dumadaloy ito sa mga bukas na pintuan. At Cancer, ipapakita sa iyo ng susunod na bahagi. Kung paano mo tuluyang mabubuksan ang pintuan na yon. At hayaang pumasok sa buhay mo ang regalong matagal mo nang inaasam. Mga palatandaan na malapit na ang regalo. Itong bahagi ay nagpapatuloy ng banal at intuitive na tono, ngunit ginawang mas relatable sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino, mga panaginip, at mga maliliit na espiritual na palatandaan. Cancer, kapag inihahanda na ng universo ang pagdating ng isang malaking biyaya. Hindi ito dumarating ng walang mga palatandaan. Pero heto ang problema. Madalas hindi ito napapansin ng karamihan.
Dahil ang mga palatandaang ito ay hindi sumisigaw. Bumulong sila. At ikaw, Cancer, na may sensitibong puso at malalim na intuisyon. Ipinanganak kang mas maramdaman ang mga bulong na ito kaysa sa ibang tanda. Napansin mo ba nitong mga nakaraang araw? Mga panaginip na parang sobrang totoo. Marahil may ibinigay sa iyo sa panaginip. O naglakad ka sa isang pinto na hindi mo kilala. Nakakita ka ba ng paulit-ulit na mga numero gaya ng 111, 444, o ang kaarawan mo sa orasan? Ito ang mga palatandaan mula sa mga anghel. Mga code mula sa espiritual na mundo na nagsasabing, maghanda ka na. O baka may nakita kang paru-paro na dumapo malapit sa iyo. Pusa na nakatitig sa iyo. O bigla ang banayad na ulan na bumuhos habang iniisip mo ang isang tao o bagay. Hindi ito mga aksidente. Sa kulturang Pilipino, tinatawag nating mga pahiwatig ito. Banayad na babala o banayad na paanyaya. Kahit isang barya na nahulog mula sa estante. O isang amoy na nagmula sa wala. Tulad ng sampagita, pandan o usok ng kandila. Pwedeng ito ay palatandaan na papalapit na ang iyong regalo. Isa pang makapangyarihang palatandaan. Ang biglaang pagod ng walang dahilan. Hindi yung kailangan ko ng tulog na pagod. Kundi ang malalim na pagkapagod ng kaluluwa. Na parang alam ng iyong espiritu na malapit na itong magbago. Ito ang katahimikan bago dumating ang kasaganaan. May iba rin na nakakaramdam ng pagnanais na linisin ang paligid. Bitawan ang mga lumang damit. O ayusin ang altar o kwarto. Ito ay mga palatandaan na naghahanda ang iyong enerhiya para tumanggap. At marahil ang pinakamahalaga. Nakita mo ang video na ito. Sa libo-libo, ito ang pinapanood mo ngayon. Hindi ito puro pagkakataon. Ito ay kumpirmasyon. Nararapat kang nandito. At sa susunod na bahagi, malalaman mo kung ano ang eksaktong gagawin. Para umayon sa enerhiyang ito at mabuksan ang biyayang umiikot na sa iyong pangalan. Dahil ngayon na nakita mo na ang mga palatandaan, hindi mo na ito pwedeng baliwalain. Ang sinaunang ritual para buksan ang pinto. Ipinagpapatuloy nito ang spiritual at grounded na tono, isinasama ang mga simbolo at kaugalian ng Pilipino para sa isang malalim at emosyonal na koneksyon. Ngayon na malinaw na ang mga palatandaan, Cancer. Ang susunod na hakbang ay aksyon. Dahil naghihintay ang universo. Ngunit gumagalaw lamang ito kapag ikaw ang unang kumilos. Ang ritual na ito na matututuhan mo ay nakaugat sa sinaunang paniniwala ng mga Pilipino. Mga paniniwalang ipinasa mula sa mga bulong, dasal, at tahimik na gabi sa ilalim ng liwanag ng kandila. Simple lang ito. Pero huwag kang magpadaya. Malakas ang kapangyarihan ng pagiging simple kapag dalisay ang intensyon. Narito ang mga kailangan mo. Mga materyales. Isang puting kandila, simbolo ng kadalisayan. Isang barya, anumang pera, kumakatawan sa daloy ng enerhiya. Isang mangkok ng tubig para sa paglilinis. Isang dahon ng laurel o bay leaf, simbolo ng proteksyon at tagumpay. Isang papel at panulat. Isang tahimik na lugar, mas maganda kung malapit sa bintana o pintuan. Kailan ito gagawin? Pinakamainam gawin tuwing Biyernes ng gabi, sa pagitan ng 9 oras yas hanggang 11 oras yas. Kapag tahimik ang paligid at pinakamalakas ang espiritual na enerhiya. Mga hakbang. Linisin ang iyong lugar. Punasan ang altar, mesa, o sahig gamit ang malinis na tela. Gusto ng espiritual na enerhiya ang kaayusan. Sindihan ang puting kandila. Habang sinisindihan, sabihin. Sa liwanag na ito, buksan mo ang pinto ng biyaya. Hawakan ang barya sa ibabaw ng apoy, huwag masyadong malapit. Isipin na pumapasok ang liwanag dito, parang susi na kina-charge. Pagkatapos, ilagay ang barya sa mangkok ng tubig. Isulat ang pariralang ito sa papel. Ako ay handa. Ako ay karapat-dapat. Ako ay tatanggap. Ilagay ang dahon ng bay leaf sa ibabaw ng papel. Dahan-dahang pindutin gamit ang iyong kamay at sabihin. Itigil ang pagkaantala. Dumating nawa ang regalo para sa akin. Pumikit ng 3 minuto. Isipin ang isang pintuan, maaaring gawa sa kahoy, gintong kulay, o kaya ay nagliliwanag. Isipin itong bumubukas. Dama ang hangin o liwanag na pumapasok sa iyo, anumang dumating ay tama. Tapusin ang ritual sa mga salitang ito. Ako si Cancer.
Ang pinto ay bukas. Ang regalo ay sa akin na. Ano ang gagawin pagkatapos? Hayaan ang kandila na masunog hanggang sa maubos kung ligtas. O dahan-dahang patayin, huwag hihipan. Gamitin ang takip o pinggan. Itago ang barya sa iyong pitaka sa loob ng 7 araw. Ngayon, taglay nito ang nakacharge na enerhiya ng kasaganaan. Sunugin ng ligtas ang papel at bay leaf kinabukasan. Hayaan ang abo ay mapalipad ng hangin o itapon malapit sa bahay. Cancer, ang ritual na ito ay hindi lang isang gawain. Ito ay isang mensahe sa universo. Hindi na ako maghihintay ng tahimik. Inaangkin ko na ang sa akin. At kapag ginawa mo ito ng buong paniniwala, ang pinto ay magbubukas, hindi sa ingay, kundi sa banayad na pagbabago na magpapabago ng lahat. Ganito nagtatagpo ang enerhiya at kahandaan. At ikaw, Cancer, ay ipinanganak na handa. Mga tunay na patotoo at kwento. Sa bahaging ito, nagdadagdag tayo ng makatotohanang, puno ng damdamin na mga testimonya o kathang-isip na kwento, upang maging totoo at mapagkakatiwalaan ang ritual sa mga manonood na Pilipino. Hindi nagtagal sa isang tahimik na barangay sa Cebu. May isang babae na nagngangalang Marisa. Matagal na niyang hinihintay ang kanyang asawa na bumalik mula sa abroad ng mahigit 2 taon. Mga problema sa visa, pagkaantala, kahirapan sa pera, tila sarado ang bawat pintuan. Isang gabi, nakakita siya ng video, katulad ng video na ito. Ipinapaliwanag dito ang ritual para sa mga taong Cancer, isang pintuan na maaari nang mabuksan. Hindi siya nagdalawang isip. Nag-ipon siya ng barya, sinindihan ang kandila, at bumulong ng mga salita. Kinabukasan, nagising siya sa 3 missed call mula sa kanyang asawa. Sa linggong iyon din, naaprubahan ang mga papeles nito. Sa susunod na full moon, nakauwi na siya. At nagsimula muli ang kanilang buhay. Sa Davao naman, isang mesi na si Rico ang nanood ng ritual habang nagpapahinga mula sa mahabang night shift. Pagod, nangungulila, at nagtatrabaho sa isang trabahong mababa ang sahod pero mataas ang hinihingi. Kaarawan niya. Hulyo 10, isang tunay na Cancer. Sinunod niya ang bawat hakbang ng ritual. Nilagay ang barya sa pitaka. Sinunog ang bay leaf sa labas ng dormitoryo. 3 araw ang lumipas, nakatanggap siya ng hindi inaasahang mensahe. Isang dating boss ang inalok siya ng mas mataas na posisyon sa Maynila. Walang interview. Walang pagkaantala. Kailangan ka namin. Maaari ka bang magsimula sa susunod na linggo? Tumugon siya ng at napaiyak. Hindi ito mahika. Ito ay alignment. Ito ang nangyayari kapag nagtagpo ang enerhiya at aksyon. Kapag ang pananampalataya ay hindi na lang hinihintay, kundi kumikilos. At ikaw, Cancer, ay walang pinagkaiba sa kanila. Naranasan mo na ang mga pagkaantala. Nalasahan mo ang katahimikan. Ngunit ngayon, natanggap mo na rin ang ritual. Ang susunod na mangyayari ay depende sa pinapahintulutan mo. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang isang napakahalagang bagay. Ang mga hadlang sa enerhiya na pumipigil sa mga biyaya. At kung paano ito mabilis na alisin bago muling magsara ang pintuan. Tara, puntahan natin iyon ngayon. Mga energetikong mali na humahadlang sa regalo. Cancer, kasing lakas ng iyong enerhiya, may mga nakatagong patibong, mga banayad na ugali at paniniwala na tahimik na humahadlang sa mga biyayang para sayo. Ang mga energetikong pagkakamaling ito ang pwedeng magsara ng pintuan sa oras na ito ay malapit ng bumukas. Una, negatibong pag-isip tungkol sa sarili. Pagsasabi ng mga linyang tulad ng, bakit ako, hindi ko ito deserve, o hindi ito kailanman magbabago, ay nagpapadala ng mensahe sa universo na hindi ka pa handa. Ang mga salita mo ay may dalang enerhiya, hinuhubog nila ang iyong realidad. Sa kulturang Pilipino, mahalaga ang pagpapakumbaba, pero minsan ito ay nagiging pagdududa sa sarili. Sa halip, paalalahanan ang sarili araw-araw, karapat-dapat ako sa biyaya. Pangalawa, magulong paligid. Sa mga tahanang Pilipino, karaniwan ang pagtatago ng mga gamit, baka sakaling magamit. Pero ang kalat ay humahadlang sa daloy ng enerhiya. Maglaan ng oras para linisin at ayusin ang iyong paligid, lalo na sa malapit sa mga pintuan at bintana. Dito pumapasok ang sariwang enerhiya at biyaya. Pangatlo, hindi pakikinggan ang mga palatandaan at damdamin. Ang matulunging puso ng Cancer ay nakakaramdam kapag may mali. Ang hindi pakikinggan ang mga ito ay parang pagsasara ng mga mata sa sangandaan.
Bigyang pansin ang mga panaginip, bigla ang kaisipan, at paulit-ulit na palatandaan, ito ang gumagabay sa iyo patungo sa biyaya. Panghuli, ang simpleng pero makapangyarihang gawain kung paano mo inilalagay ang pitaka o bag. Maraming Pilipino ang naniniwala na ang paglalagay ng pitaka ng nakabaliktad o sa maling direksyon ay maaaring humadlang sa pagdaloy ng pera. Panatilihing maayos ang pitaka at ilagay ito ng nakaharap pataas para tanggapin ang kasaganaan. Tandaan mo, Cancer, kailangan ng biyaya ng espasyo at pagiging bukas. Linisin ang isipan, tahanan at puso. Itigil ang siklo ng pagtutol. Kapag ginawa mo ito, matutuklasan mong ang pintuan ay hindi lang basta bumubukas, kundi niyayakap ka nito ng mainit. Cancer, ngayon na alam mo na kung ano ang dapat iwasan, at naihanda mo na ang iyong paligid at puso, panahon na para patibayin ang iyong hangarin gamit ang isang makapangyarihang affirmasyon, isang mensahe na nagpapadala ng iyong kahandaan sa universo. Pagkatapos mong gawin ang mga hakbang sa ritual na ibinahagi ko kanina, maglaan ng sandali para pakalmahin ang isip at ituon ng malalim ang iyong hininga. Damhin ang mahinang pag-alingasngas ng apoy ng kandila, parang liwanag na tumatawag ng mga biyaya para sa iyo. Sabihin ang mga salitang ito ng dahan-dahan at malinaw, hayaang umalingaw ang bawat parirala sa iyong kaluluwa. Ako ay Cancer, malakas at matatag. Handa akong tanggapin ang biyaya ng buhay. Ang pintuan ay bukas. At ang regalo ay dumarating na ngayon. Ulitin ito ng 3 beses habang iniisip ang gintong liwanag na pumapalibot sa iyo, isang kalasag at paanyaya sa iyong mga biyaya. Kung nais mo, maaari kang magdasal ng simpleng panalangin. Panginoon, gabayan mo ako sa landas ng biyaya. Palakasin mo ang aking puso upang tanggapin ang mga biyayang darating. Tandaan, ang kapangyarihan ay nasa iyong paniniwala. Sabihin ito ng may buong puso na parang pag-ari mo na ang regalo. Ito ang magpapalit ng iyong enerhiya mula sa paghihintay tungo sa pagtanggap. Pagkatapos ng afirmasyon, umupo ng tahimik ng ilang minuto. Damhin ang pagbabago sa loob, kalmado, puno ng pag-asa, at bukas ang puso. Panatilihing nasusunog ang kandila hanggat ligtas. Hayaan ang liwanag nito ang magsimbolo ng iyong matibay na pananampalataya. Sa loob ng 7 araw, dalhin ang barya na iyong nilagay ng enerhiya sa ritual. Paalalahanan nito araw-araw na ang universo ay gumagalaw para sa iyo. Ang huling hakbang na ito ay hindi lang tungkol sa mga salita, ito ay tungkol sa pag-aayon ng iyong espiritu sa iyong mga nais, pagbubukas ng puso, at pagtahak ng may kumpiyansa. Cancer, habang nilalapitan mo na ang pagtatapos ng paglalakbay na ito, tandaan mo ito, ang iyong kwento ay kakaiba, ang puso mo ay malawak, at ang iyong espiritu ay matatag. Tahimik mong dinadala ang mga pasanin, nagmahal ng buong puso, at naghintay ng matiisin. Ngayon, nag-aayos na ang universo upang salubungin ka sa kalagitnaan ng landas. Ang mga pagkaantala sa buhay ay hindi pagtanggi, ito ay mga paghinto para sa paghahanda. Bawat luha na iyong iniluha, bawat gabing walang tulog, bawat bulong na dasal ay humubog sa iyo para sa sandaling ito. Ang regalong matagal nang naantala ay hindi lang gantimpala, ito ay pagkilala sa iyong lakas at pananampalataya. Yakapin ang mga pagbabago na dumarating, kahit na ito'y tila bago o hindi inaasahan. Minsan, ang mga biyaya ay dumarating na nakatago sa anyo ng mga hamon, ngunit palagi nilang dinadala ang buto ng paglago. Magtiwala sa iyong intuisyon. Ito ang iyong panloob na kompas na gumagabay sa iyo sa hindi kilala. Kapag dumating ang pagdududa, ipikit ang mga mata at huminga ng malalim. Damhin ang kapangyarihan sa loob mo, isang puwersa na walang hadlang ang makapapatay. Hindi ka nag-iisa. Maraming Cancer sa Pilipinas at sa buong mundo ang kasalukuyang tinatahak ang kanilang liwanag. Ibahagi ang iyong mga karanasan, mga palatandaan, at mga pag-asa. Hayaan ang iyong kwento ang maging inspirasyon upang maniwala ang iba sa kanilang tamang panahon. Ang ritual na ito, ang sandaling ito, ay simula pa lamang. Panatilihing bukas ang puso at malinaw ang isipan. Bantayan ng mabuti ang mga pintuang unti-unting bumubukas, minsan mahinahon, minsan matapang. Maniwala sa iyong sarili gaya ng paniniwala ng mga bituin sa iyo. Cancer, paparating na ang iyong regalo. Oras mo na ngayon. Salamat sa iyong pananatili kasama namin, Cancer. Ngayon, panahon na para kumilos ka. Kung naramdaman mo ang enerhiya ng ritual na ito, magkomento sa ibaba gamit ang pariralang. I claim a gift. I open the door. Ibahagi kung saan ka nanonood, Manila, Cebu, Davao, o sa ibang bansa.
Ikwento ang mga palatandaan na iyong nakita o ang mga damdaming bumabalot sa iyong puso. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa ibang mga cancer, at mag-subscribe para sa higit pang gabay. Maaaring ang iyong kwento ang maging apoy na magbibigay liwanag sa landas ng iba. Sama-sama tayong bumangon at tumanggap ng biyaya.